So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito na yung huling battle na uploaded sa na hindi pa natin nare-review rather sa PSP, no? Kung babalikan yung channel natin, uploaded na yung Nikki Jonas, na-review na natin yon. And then Pistol tsaka Sak, na-review na rin natin yon. So ito na lang, no? Ito na lang yung hindi natin nare-review sa na battle na in-upload ng PSP. So ayun, masyado matagal yung vid, no? 55 minutes. So I'm expecting na dikdikan yung battle. Kilala naman natin yung dalawang MC na to. Para sa akin, hindi to style clash kasi parehas sila ng estilo, no? Parehas sila kung paano mag-deliver ng lines, kung paano sila bumitaw ng mga punchlines. So classic match-up to kasi ayun nga, same sila ng estilo and effectivity, creativity, or sinong mas creative, magiging creative sa battle na to, ayun na lang talaga yung magiging yun na lang talaga yung magiging basis natin. So nakalimutan ko na kung sino yung panalo dito. Alam ko na nakita ko kung sino yung mga naka-cross out sa battle na to, pero nakalimutan ko na kung sino yung panalo sa battle na to. Pero ayun, okay din yun na nakalimutan ko kung sino yung panalo para ma-review rin natin ng maayos. Pero ayun, no, on paper hindi ko masasabing lamang si Fukuda, hindi ko rin masasabing lamang si Zaki, no. Sobrang mirroring ng dalawang MC na to, no. So ayun, wag natin patagalin kasi ako mismo na-excite din ako kung anong klaseng battle yung ipapakita ng dalawang to. So yun, game Fukuda versus Zaki. Tinyang mauna si Fukuda, pangil sa pangil, Davao City, Sagpangan! Game. Andrew E. Game! Takedown no? Game. Bago ko simulan, bouncers, baka bigla akong bigwasan. Nanunungtot to. Hindi ko kasi napanood yung Young One versus Zaki eh. Pero for sure ayun yung reference ni Fukuda dito. So sayang, yung time kasi na yun, alam ko tournament yung nire-review ko eh, no, nung time na in-upload yon. So hindi ko na matandaan, pero sayang kasi after ko ma-review yung tournament na yon, kung ano man yung tournament na nire-review ko that time, nung naisipan kong reviewin na yon, wala na. So sayang. Tangina mo! Sa uling battle mo, panay tawag ka ng bouncer? Para ano? Para pigilan ka? Bakit? Manununtok ka? Bakit? Mambubugbog ka? Pero worthless na gawa mong eksena. Itong panay tawag ng bouncer, tumalbog na parang checking na wala ng kwenta. Okay. Dito mo gawin sa Mindanao Bars ba? Wala! Magsigawan tayong dalawa hanggang litid mamaga. Ayun, sabi ko nga sa inyo, parehas sila ng estilo na ganun yung delivery. So, yun. Ginawang angulo ni Fukuda mismo sa kanilang dalawa. Dalawa hanggang litid mamaga. Ako yung tipong madadamo mo muna sakit bago bumangga. Panay hamon ka ng suntukan tungaw, kayangwan nga bumahag kang bigla. Paano ko pa sasabihin na dito mo yan gawin sa Mindanao kung sa Luzon wala kang nagawa? Okay, malakas yun. Panay sabi pa ng babakbakan kita. Babakbakan kita. Alam mo, mukha kang bakla na gustong tsumupa na walang pambayad. Porket mukhang burat kalaban mo. Gago. Gusto mo nang mapasubok agad. Binastos ka ng verbal. Inaamba mo ng
pisikal. Kala ko ba lirikal? Out of place tong animal. Mahilig kang ang bumali ng tugma, kaya di ka marunong lumugar. Nag-aastang delinquent, pero pagkatapos ng laban, nagyakapan mga lintik. Naging extraordinary sa content na walan ng reality check. Okay. Nag-astang artista para sa pera, yung acting tinodo. Nagpakaputa sa social media, parang Pamilya Toro. Sino ba nanalo dun, guys? Sino nanalo dun sa Zaki versus Yang Wan? So, inform nyo naman ako kung sino yung panalo dun. Hindi ko, 1-2 na kasing standing ni Zaki dito. So, alam kong talo niya kay Lanceta, tsaka kay Sak. So, yung isang panalo, I think that's Yang Wan. Pero, confirm ko lang kung panalo si Zaki kay Yang Wan. Okay, so paki-enlighten naman ako sa comment section. Hindi ko napanood yung battle na yun eh. Sa social media, parang Pamilya Toro. Okay. Pamilya Toro, sila I think sila Tony Fowler. Ayan, sila yan. Media, parang Pamilya Toro. Ni-reference mo pa si Innocent One kay Yang Wan. Tulonggis ka ba? Innocent na ngayon tao, tinamay mo pa. Okay. Rest and peace kay Innocent One, pero lumilipad na naman yung Innocent One, siya yung kalahati ng kumanta ng Momay, no? So, dalawa sila doon kumanta, diba? So, si Innocent One yung isa. Innocent na ngayon tao, tinamay mo pa. Rest and peace kay Innocent One, pero lumilipad na naman yung isip mo, patunay yan. Mahiya ka kay Innocent One, dinamay mo pa yung patay para yung bara mabuhay lang. Okay. Nasa na yung branding mo? Tila nawala na yung conviction. Nangungupal ka lang ng branding mo. Galawang malupiton. Upal ka ba, boss? Average performer na mga bara para sa kalaban, walang connection. Malakas sana mag-deliver, pero di makitaan ng distribution. Mabangis ka lang sa boses, pero sa letra, failure itong dump. Padaplis ka lang sa tenga. Assassinator ni Donald Trump. Assassinator na palpak. Puro pambubuli lang ang asal. Paano mo nasabing you're stating facts kung intelligence mo artificial? Sa pambubuli, mataas ang volume. Agaw pansin na parang ads lang tong kupal. Bayad ka bilang premium, pero yung bara mo free trial. Oo, sunod-sunod na 1-2. Tila ito'y survival. Ikaw yung mas bata, pero magtatanda ka dito at magsisilbing memorial. Kasi kampiyon to. Kampiyon na mapuro lang experience. Kampiyon na di mahagilap kasi ang pagiging kampiyon, walang essence. O, kampiyon ka na, Zaki. Pero sa hanay ng mga kampiyon, sobrang layo ng yung difference. Kampiyon na malakas ang presence, pero lack of existence. Kasi naging talunan ang yung sinapit sa flip-top Abnoy. Kampiyon ng sunugan na sa gasul kumapit kasi sa flip-top na wala ng apoy. Ayos. Speaking of kampiyon, Terdy versus Zaki. Dapat magaganap na laban. Pero masyadong risky. Okay. So, putulin ko muna si Fukuda dito. Dapat sasabihin ko na kaso nagsabi na si Fukuda dito na yes, kampiyon, no? Sa mga first time mapanood si Zaki, I doubt, no, kung first time nyo pa mapanood si Zaki. Kalat na yung mga ni vids ni Zaki, no? Pero ayun, sa mga bago, no, si Zaki kampiyon ng Kumugan or Sunugan sa Kumu yung season 2. So, 2 season yung Kumugan. Yung season 1, ang kampiyon doon si Pistolero. At ang ganda ng run ni Zaki
nung ano na yun, nung tournament na yun, yung Kumugan Season 1. Kasi first round, Mzite, tinalo niya yun. Second round, Romano. No, I think si Romano yung second round niya. Tapos third round, si Lipcram. So, puro 3GS yun. Then, pagka-finals, Pistolero. 3GS ulit. So, kaya ang dami niyang may mga linya si Zaki nung finals na yun na 3GS na naman, something ganyan. 'Di ba? So, 'di ba? Pero, nung time na yon nung finals ng Kumugan, Season 1, hindi na umubra yung estilo ni Zaki that time, and si Pistol yung nagkampiyon nung Kumugan Season 1 na yun. Then, Season 2 ng Kumugan, hindi ko na maalala kung sino yung mga nakalaban niya or pagkakasunod-sunod, pero alam ko Unico yung isa. Sino pa ba yung iba? Sino pa ba yung iba? Hindi ko na maalala yung sino yung iba. Basta si Unico, alam ko nakalaban niya si Unico sa semis ata yun. So, yung first and second round, di ko na matandaan. Then, ang nakalaban naman niya sa finals, walang iba kundi si Raffian. Tangin na. Dun, alam ko napanood ko na si Raffian sa FRBL bago or nauna yun. Hindi ko na matandaan din no, kung ano yung una ko na review, kung yung one up ba na kung saan nagkampiyon si Raffian or yung Kumugan season na 2. So di ko na rin matandaan. Pero ayun, doon ko na review si Raffian at ang ganda ng laban nila. Real talk, Zaki versus Raffian sa finals ng Kumugan season 2. Na grabe yung matchup na yun. Panoorin niyo yun kung hindi niyo pa napapanood. And yun, Zaki, nagkampiyon siya doon sa season 2. Pero isipin niyo na lang to. Season 1, umabot siya ng finals. Then season 2, siya pa yung nagkampiyon. So, grabe yung run ni Zaki. At iba yung performance ni Zaki sa Kumugan Iba yung gigil niya, iba yung delivery niya, iba yung gutom niya doon. So, ibang-iba. Pagdating niya sa Ahon 12 against Don Pau, nadala naman niya kahit papano, pero feeling ko kapos diba? Tapos yun, naging yung sinasabi ni Fukuda dito na naging talo na sa flip top, nagsunod-sunod kasi yung talo niya diba? Ang daming talo. Sino yung panalo niya dito sa flip top? Plaridel tsaka sino ba yung isang panalo niya? Talo siya kay Kairam, diba? Nakalimutan ko na kung sino isang panalo ni Zaki. Pero alam ko may isa na siyang panalo sa Manda Baliw. So ayun. Plaridel tsaka Manda Baliw yung panalo ni Zaki. Sa mga talo niya, Kairam, Don Pau, JD. I think JD. Talo rin siya kay JD sa isa buhay. So ayun. Hindi naging maganda yung run ni Zaki sa flip top, kaya ayun. Yun, kinuwento ko lang yung inaanggulo ni Fukuda sa kanya dito. So, yan. Balik tayo. Speaking of kampiyon, Terdy versus Zaki. Dapat magaganap. Ayan, tapos yung Terdy versus Zaki naman, so alam nyo naman, champ versus champ sana yon. Actually, nung nilabas yung poster, hindi naman siya poster Yung match up na yun, sabi ko, fuck. Ang gandang laban, Terdy versus Zaki. Kasi si Terdy nun, alam ko halos kakakampiyon lang niya sa pedestal 2. Tapos si Zaki, alam naman natin, no. So, ang gandang match up sana 'yon. Kaso alam ko hindi tumuloy si Terdy kasi may laban nga siya sa flip top, which is yung paparating na battle ngayon sa November 16, Pakusganay or Gubat. Hindi ko masyadong I think Gubat ba? Hindi, Pakusganay, Davao So, basta di ko alam kung Pakusganay or Gubat, pero since Davao yon, I think that's Pakusganay. Alam ko may battle si Terdy doon, laban kay MP3, kaya hindi niya tinanggap yung battle niya against Zaki. So, yun. That's the story, okay? Speaking of kampiyon, Terdy versus Zaki. Dapat magaganap na laban. Pero masyadong risky kung inyong pag-iisipan. Adik versus tagatulak. Gago. Yung pulis at pideya, gaganahan. Yung SM Lanang magkakapwestuhan. Kinaka?
adik versus tagatulak. Oh, simpleng pagbuo, alam ko na, gets nyo to. User tsaka pusher, malabong magtagpo sa publiko. Okay. Umasa ka, boy, kaya tabla, doon ka sa 3. Yung third di natuloy na parang World War 3. Di ba dapat si Terdy kalaban mo? Yes, yes. Pero yung user sa'yo, hindi nagpakita. Kung tingin mo, sablang ako, tingin ko sa'yo, sabina. Pag-usapan natin yan sa round 2. Tingnan natin kung may palag ka. Banggitin at laitin mo ulit si Andrew kung tunay na may bayag ka. Game! So, yun, litaw na litaw pa rin talaga yung pagiging technical at lyrical ni Fukuda, no? At punto talaga yung ano talaga yung ini-score talaga ni, or I mean kung paano umiscore si Fukuda dito is true punto, no? Wala siyang masyado mga wordplay, hindi naman ganoon yung estilo ni Fukuda, eh, 'di ba? So punto talaga, punto, technical, tapos mga angles at references na direkta talaga kay Zaki. So yun, ang ganda ng pagka-construct ni Fukuda dito, especially yung third D Zaki, pusher, user, di magtatagpo sa publiko. So ang ganda nung ano na yun, setup na yun, kasi I find it creative sa part na yun, kasi na-expand niya yung ganong angulo na yung 'di ba, na-expand niya sa kakaibang punchline, or sa kakaibang punches yung yung angulo na yun. So I find it creative sa part na yun. Ang galing ni Fukuda doon. Then yun, hindi lang yun, marami pa siya sa mga early part ng round 1. Naging effective agad si Fukuda dito. Wala siyang sinasayang na linya, kasi para sa akin lahat ng mga binitawan niya is against, or sabihin natin para kay Zaki talaga lahat. Kaya props, kasi nagustuhan ko yung round 1 ni Fukuda. Na-enjoy ko yung mga angles na binitawan niya, unlike sa mga past battles niya na real talk medyo natutulugan, pero sa part na to against Zaki, ang ganda nung pagka-construct niya. Okay, so yun, tingnan natin kung makakahabol si Zaki sa pagkakataon na to, pero ay kailangan niyang humabol, kasi kung hindi ganito yung energy na ilabas niya against Fukuda, kakainin siya ni Fukuda dito. So yun. Sabi ko na nga ba, gagamitin yung issue. Hinahamon pa akong banggitin. Tangina, leche ka. Pag binanggit ko na naman si Andrew, sasabihin, 100M, pwede na. Tangina, pinagtatanggol mo pa yung dunggalot si AE? Tanong ko lang, bakit di mo napagtanggol yung anak mo nung binaboy ni Shei? Tangina, dinama yung pamilya ko't kapangkat. Naglaban na si Fukuda and Shei at semis ng 2018 sa buhay. Okay? So, yun. Dinama yung pamilya ko't kapangkat. Pag dinama yung pamilya ko't kapangkat, ilalabang ko yan. Ikaw nung binaboy ni Shei yung sarili mong anak, hinayaan mo lang. Di kasi marunong magrebat. Yung skills mo tinipid. Ako sa sobrang tindi magrebat, yung video dinilit. Tsaka gusto mo lang naman talaga sumipsip kay AE. Yun yung mission mo, halata. Sige nga, kung talagang fan ka ng AE, i-TikTok mo yung babala. Sige! Okay na ito. Wala, di ba? Basag yung buong round. Tangina, tapos dinamay mo pa na nagtawag ako ng bouncer. Para kang aning. Nagtawag ako ng bouncer kasi di ko naman trabahong umawat ng baliw. Ayos.
Zaki, hindi pa rin nawawala yung pagka, ano niya, ano? Hindi pa rin nawawala kay Zaki yung mga slant rhyme, no? So, aning tas baliw. So, kung iisipin mo, hindi naman magka-rhyme yun. Pero kapag si Zaki talaga yung bumitaw sa slant rhyme, di ba? Isa talaga sa mga kakaibang tumugma si Zaki, no? Ang galing. Ilang beses ko na na-review si Zaki at ilang beses ko na rin sinabi to na tangina, ang galing ni Zaki sa ganitong estilo, slant rhyme. Na nagtawag ako ng bouncer, para kang aning. Nagtawag ako ng bouncer kasi di ko naman trabaho umawat ng baliw. Aning, baliw. Battle rapper ako, tanga. Siya si Fukuda. Boring, mediocre at panay lang hangin. Hindi porket pinagtapat tayo ikay pantay sa akin. Unavailable si 30 kaya nakasa yung match-up natin. In short, gikuha lang ka ni Phoebus kay wala na ilain. Pangalan mo pa lang, wakat wala ng sense. Tanginang pangalan yan, brand ng appliances. Walang talent at skill, wala ring dating. Ang mag-prepare para sa'yo, napaka-hassle gawin. Sinerch kita, ang lumabas, electric fan, rice cooker, at saka... Walang talent at skill, wala ring dating. Ang mag-prepare para sa'yo, napaka-hassle gawin. Sinerch kita, ang lumabas, electric fan, rice cooker, at saka washing machine. Fukuda ang puta. What a disgrace! Pangalan mo pa lang ay halata ng mistake kasi meron kang ayasid face tas gumamit ka ng Japanese name. Walang common sense kaya ang buong career palpak. Pang-tulongges yung pangalan tas tulongges din mag-rap. Kahit tumodo ka pa dyan, hindi na uubra ang taktika. Sa sobra niyang tanga ni Rem yung Fukuda sa lapida. Fukuda sa lapida. Onting adjust pa tol, malapit na. Bobo ka sa acapella tapos bobo rin sa beat. Paiiyakin ko to parang nanood ng Lolo in the Kid. Hindi ka qualified pero wandito ka somehow. Mas malupit pang tumugma si Malupito at Youngstown. Hindi na nag-evolve, kaya ikay tigok, magsulat mang buong buwan, you can't write me off. Yung estilo mo, hindi na yan mabisa sa rap scene. Kahit sabayan mo ba ng agresibo mong acting. Eto ba binansagan na taga-kill ng pricing? 2024 na puro pa one-syllable rhyming. Ito ba yung lakas na sa dito. Killer? Yung rhymes pang kinder, yung style beginner, panay lines na sablay, tas ang daming filler. A pricing killer ang puta. Nakakadiri na yung strategy mo. A pricing killer ka pero a pricing din yung nagbibigay ng talent fee mo. A pricing killer daw. Talagang kumukupal na to. A pricing killer ka pero a pricing din pala yung pumubuhay sa'yo. Malabo ka maging winner because you are weaker. Please think, paano ka... A pricing killer. So, bago mangyari yung Flip Top Festival, ito kwento ko lang. Sa mga nagtataka dun sa angulo ni Fukuda na a pricing killer. So, ito. Matagal na kasi ito no? Flip Top Festival, kailan yun? 2020 ba? Yun yung nakalaya na si Luns, yung nag-perform si Luns, yung laban nila Lipcram, Tipsy D, Lipcram Jonas versus Tipsinyo. So, yun yung Flip Top Festival. Nakalaban ni Fukuda doon, si Pistol. Pero bago makalaban ni Fukuda yon, puro uprising yung nakalaban niya. So, hindi ko na matandaan kung sino-sino yon, pero I think Goryo nandun. Di ko alam rin kung nakalaban niya si Sayad. I don't know, no? Pero basta puro uprising yung nakalaban niya at lahat yung tinalo niya. Batas. Yan, batas.
nakalaban niya si Batas, alam ko nakalaban niya si si Goryo eh. So ayun yung ata yung pero meron pa atang isa or dalawa eh. Kaya parang sinabihan niya yung sarili niya na uprising killer. Tapos biglang tinapat siya 3GS, which is si Pistol, at may angulo na meron namang linya si Pistol doon. Wala lang, tumatak lang sa akin to. So may linya naman si Pistol doon na kung nagawa mo yan sa uprising, hindi mo yan magagawa sa 3GS. So ayun, talo si Fukuda kay Pistol that time. So parang ang punto ni Pistol doon, kung ikaw inubos mo yung uprising, hindi mo kayang gawin yan sa 3GS na talunin lahat ng 3GS. So parang ganun. So ayun, ang ganda nung ang ganda ng battle din na yon, kasi win streak din si Fukuda that time, 'di ba? So yun, panoorin niyo na lang kung hindi kayo kung di kayo naniniwala sa sinabi ko, panoorin niyo yung battle ni Fukuda at ni Pistol. So yun. Pricing killer ka, pero uprising din pala yung pumupuhay sa'yo? Malabo ka maging winner cause you are weaker. Please think, paano ka naging killer kung walang killer instinct? Uprising killer daw? Wow! Pabida na retarded. Pinatay niya si Balakid, Sayad at Batas. Ayun. Tila naging suspect, pero di ka pa rin gusto ng mga fans. Di kasi pang market. Biruin mo, naging killer ka na't lahat. Di ka pa rin wanted. Tangan, lakas nun. Walang impact yung career niya ay hindi niya na magapang. Kaya sa flip top once a year ka lang binibigyan ng laban. Slap soil na feeling bad boy, itong may bad voice. Nakakaantok kang pakinggan na parang white noise. Isa kang NPC. Karakter na nakaprogram at may lumang tricks. Huwag kang kupal, ikaw ay butaw, bitch. Kumbaga sa Dota, ikaw yung neutral creeps. Irrelevant ka sa larangan, sobrang cheap at walang value. May fuck ka sa pangalan pero no one gives a fuck about you. Yeah! Tang ina, malinaw na Zaki yun para sa akin, men. Zaki yung round 1. Dikit man, pero yan, 10-9 in favor of Zaki. So ayun na, ulitin natin, si Fukuda, litaw na litaw pa rin talaga yung pagiging lyrical at technical ni Fukuda, at kung paano siya lumaban, kung paano siya umiscore through mabibigat na punto, angles, references na direkta talaga kay Zaki. And bago natin umpisahan si Zaki sa round 2 ni Zaki, sinabi ko na kailangan matapatan ni Zaki or malagpasan niya yung ganong energy ni Fukuda, kasi sabi ko, pag hindi niya nagawa yun, kakainin siya dito ni Fukuda sa ganong klaseng round 1 ni Fuchs, 'di ba? Malakas yung round 1 ni Fuchs, men, hindi ko dinidisregard yun. Kumbaga, kung hindi lang nakuha agad ni Zaki yung momentum niya sa early part ng round 1, tangin na, may hirapan si Zaki makuha 'di ba? Makuha yung round 1. Yun yung tingin ko. Pero sa rebattles pa lang kasi nakuha na agad ni Zaki yung momentum niya, 'di ba? Doon pa lang. Kaya hindi na niya pinakawalan yung momentum. Nung nakuha niya yung momentum niya sa rebattles, pumasok na kagad sa sulat niya, sa writtens niya, at ayun, nagtuloy-tuloy. Hindi bumaba yung energy ni Zaki. Tuloy-tuloy yung mga mga punchlines niya, at konektado lahat talaga. Hindi talaga, wala rin siyang sinayang dito. Kumbaga si Fukuda, sabi ko kanina na walang sinayang si Fukuda dito na linya, kasi lahat ng verses niya is for Zaki talaga. And ay ganun din yung ginawa ni Zaki. Para sa akin, mas nakuha lang talaga ni Zaki yung pinaka momentum niya early part ng round 1. And yun, nakuha niya momentum, tapos mix pa, may mga jokes, 'di ba? Yung Fukuda, sinerge kita, appliances yung lumabas, 'di ba? So yun, ang dami niyang quotables dito. Isa pa lang yun sa mga nasabi. Isa pa lang yun, no? Yung nasabi ko, pero malayo, no? Kung titignan niyo yung pagiging well-rounded, 'di ba? Si Fuchs nag-stay siya sa ganong estilo no. Si Zaki naman inikot niya. Jokes, bars,
'Di ba? So, I think round 1 malinaw na kay Zaki 'yun para sa akin. 10-9, dikit, no? Dikit sa on paper kasi pumalag naman yung round 1 ni Fuchs, 'di ba? Malakas naman 'yon. Sabi ko hindi ko dinidisregard 'yon. Malakas 'yun, solid 'yun. Pero ibang klase yung Zaki sa round 1. Sa rebuttals pa lang, umiscore na siya doon eh, 'di ba? So, 'yun. Fukuda. Zaki yung round 1. 10-9. Di ba malapit ka nang makulong ulit? Gago. Ito na, tinagalog lang. Bukang bibig nitong ass clown. Kaka-bring up mo kay Kuya Drew yung video mo tinake down. Kaka-bring up mo kay Kuya Drew yung video mo tinake down. Alam mong may napakulong na yung tao sa pangdidis sa kanya. Okay ka lang? Tinitira mo pa yung icon. Ex-con ka lang. Gago. Real talk. Kaya nung piniem ka ng attorney ng Dunggalo, di mapaliwanag ka ba mo? Shout out sa Dunggalo. Huwag nyo nang ipa-take down video na to. Ito na lang ipatumba nyo. Gago. Ako, kaya kong idis ang Dunggalo. Umabot man ang umaga. Putang ina! Kaso lang, wala akong pampiyansa. Nanahimik ka sa social media. Ang sarili, di na depensahan. Slant rhyme king na ang salita, di na panindigan. Marami nang gustong ipapatay ka. Gago. Nasa deep shit ka. Ang mamatay ng maaga nasa wishlist niya. Kaya panigurado, puro kaba nasa dibdib niya. Tinira mo ba naman Dunggalo, malamang magkaka-death threat ka. Okay. Pati tito at kagrupo mo sa kapahamakan mo hinatid. Yung Moro Beats, pinasakit mo ang ulo. Di na kinaya ng med. Okay. Diba? Mesaya. Tangina. Kasi itong bata, nasobrahan sa confidence. Ngayon, ramdam mo na ang consequence. Ang ina ka, pagiging baguhan mo halata. Lahat ng datihan, alam yan. Nakadinig ka na ng babala, hindi ka pa gumalang. Maghanap ka na ng lawyer. Loko, di ka na kayang sagipin ni Med Misaya. Itong malakas mag-deliver sa Dunggalo, nakapin na sa mapa. Usapang Moro Beats, maraming nag-hit na kanta, pero ni isa, wala kang naiambag sa grupo. Sa Moro Beats, ikaw lang yung less ang hit, kasi mas marami kayong ang hit na membro. Okay. Ang ina mga kagrupo mo, mukhang mga modernong apokalipto. Gago. Tanghaling tapat, naglalakad. You know, tanghaling tapat, naglalakad. Lakas ng dating, naaamoy kahit sa video. Tas nilalait mo pa si Plaridel sa accent na Bisaya. Kung di ka pa naman bobo. Tunay daw na Moro, pero nilalait lokal na dialekto. Ngayon nandito ka sa Mindanao, ang ina ka. Ngayon ulitin mo at isigaw, idura ang pang-iinsulto. Ngayon nandito ka sa Mindanao kung saan nagsimula ang Moro. Respeto sa mga Moro, pero itong kadugo nyo, nawala na ng modo. Ang lupa kung saan siya nagmula, nilalait na ng todo. Pues may kapalit yan, ito'y sampal sa mukha mo. Baliktarin natin ang senaryo. Bilang Kristiyano, ako naman ang pupugot ng ulo nitong Moro. Ayos. Sa puso, di ka tunay na Muslim. Peke ka nga tulos. Bukod tanging Muslim na humingi kay Arik ng Christmas bonus. Okay. Merry Christmas, Muslim! Gumanon pa si Arik, eh, no? Merry
Christmas Muslim, kadalasan business-minded ng Muslim. Pero itong lintik, tabingi. Negosyanteng Muslim na sa incheck humihingi. Okay. Business-minded, business-minded. Tagatulak na makalak. Kaka-business-minded na walan ka na ng utak. Kaya di ka sinasama ni Med Messiah sa mga lakad nila. Eh no, lakad lang sila ng lakad. Kahit saan na napunta. Masakit ba? Masakit ba? Ngayon din bumaba ka na. Pakitutok sa kanya ang kamera. Mag-walk out ka, patunayan mong Morobits ka. Nice. Okay, gusto ko lang i-point out dito yung angulo na ginamit ni Fukuda laban kay Zaki. Siguro na-expand lang ni Fukuda yung angulo na yun, no? Yung Morobits, Med Messiah, lakad ng lakad. So siguro para sa akin na-expand lang niya, pero alam ko nagamit na yon ni K-Ram. Zaki vs K-Ram. Nagamit na niya yun. Nagamit na ni... Tama ba ako? Zaki vs K-Ram ba yun? Basta, sa pagkakaalam ko, K-Ram yun. Kasi kinaengkoy lang din ni K-Ram si Zaki nung laban nila. At, ayun, may ganong mga linya si K-Ram eh. Yung mga Morobits daw, lakad ng lakad. So, mas na-elaborate lang ni Fukuda yung angulo na yon. Kumbaga, yung angle na binato ni K-Ram kay Zaki that time, ginawa din ni Fukuda ng bala yon, pero mas hinimay niya, mas hinimay niya, mas binigyan niya or mas nilagyan niya ng iba't ibang punchlines, 'di ba? Iba't ibang concept. So ganon ko napansin yung round 2 ni Fukuda against dun sa dun sa angulo na yon. So yun, creative pa rin, pero gaya nga nasabi ko, yung ganong angulo kasi is nagamit na kay Zaki. Mas na-explore lang ni Fukuda. Nevertheless, maganda pa rin naman. Then yun kasi yung tumatak sa akin eh. Pero meron pa sa early part ng round 1 early part ng round 2 ni Fukuda, meron pang maganda eh. Hindi ko na matandaan kung ano. Pero ayun, yung round 2 ni Fuchs, para sa akin same dun sa round 1 niya eh, no? Siguro mas malakas ng konti, no? Siguro mga 9 point something, 'di ba? Pero kung ibabalansin ko naman yung round 1 ni Zaki versus sa round 2 ni Fukuda, I think mas malakas pa rin yung round 1 ni Zaki eh. So kailangan lang ni Zaki na ma-maintain yung ganitong performance katulad sa round 1 niya. Pero ulitin ko lang, kung madapa si Zaki dito sa perform or ma-outperform siya ni Fukuda, bibigay natin kay Fukuda yun. Kasi isang solid na round yung kay Fukuda, men. Hinahabol lang talaga ni Zaki yung performance ni Fuchs eh. Katulad ng round 1, isang solid na round 1 para kay Fukuda, pero ginapang ni Zaki yun. Rebuttals, concept, retens, hanggang sa naabutan niya at yun, nalagpasan niya yung performance ni Fukuda. Then sa round 2, isang malakas na round 2 na naman yung pinakita ni Fuchs. Pero yun, kailangan unti-untiin ni Zaki to kung gusto niya makuha yung round na to. Zaki. Tangina! Dinamay na naman yung mga kagrupo ko sa Morobits. Ang pangit ng figura. Keso pangit sila eh, pare-parehas lang kayo ng itsura. Tsaka pinupuna mo yung pagiging taga Mindanao ko. Yeah. Wala nga kayong bahay dito eh. May bahay kayo dito? Tapos ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas.
Saba. Ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas bonus. Sabay. Christmas. Sabay. Ako lang daw yung Muslim na nanghihingi ng Christmas bonus. Ayo. Eto, wala nang makain. Tangina, tanga yan. Ikaw lang yung Kristiyanong nagraramadan. Ay, gago. Nabalik ni Zaki So, yan. sabihin na, ang galing ko na mag-rebut, putang. Balik tayo sa round. Tanginan to, di ba? Sigaw ng sigaw. Kahit joke yung linya. Gago. Siguro nga may problem yan. Pucha, galit lang siya sa buong round. Aggression na yung minaster niyan. Kumbaga sa moving inside out, emotion niya si anger lang. Sigaw ka ng sigaw, tanginan. Nananakot ka ba? Sa kakasigaw mo, yan tuloy. Napapanot ka na. Napapanot ka na. O sige nga, kung talagang iba yung batas ng Mindanao, tanggalin mo kap mo. Sige nga, isa lang. Pag tinanggal mo yung kap mo, sa'yo na yung bonus, ano? Ano? Joke lang yun. Oo, napapanot na yan. Di nyo lang nahalata. Para di nyo mapansin, yung buhok niya sa taas, sinusuklay niya pababa. Ito yung isa sa mga addition ni Zaki sa arsenals niya, sa estilo niya. Yung rebuttals, yung jokes. So, yun. Suklay niya pababa. Kadiring hairstyle. Alam nyo tawag dyan? Receding hairline. Puro kasi bisyo tas palaging wasted, kaya nakakalbo ka na parang cancer patient. Maliit lamang ang tsansa na gumaling tong lintik. Buti pa yung hairline mo umaangat, yung karir mo hindi. Tapos Fukuda pa pangalan niya na leche na. Fukuda pangalan niya, tas yung hairline niya pang vegeta. Gago. Oh. Ako, palaging madaming bars. Eto, madami siyang acne scars. Gago. Sobrang oily ng muka. Sobrang oily ng muka. Fucked up. Daming butas ng muka. SpongeBob. Okay. Mas lalo pang lumalala mga baradong spots. Hindi na to matatablan kapag nag-power slap. Puro pulutong yung muka, nakakatakot. Yak, pinuputok niya madalas na parang bubble wrap. Sobrang dungis na naman. Tangina ang pangit neto. Hindi uubrad dermatologist dyan ang kailangan karpintero. Kasi kadiri ang yung skin grows, malangis madaming deep holes, para yan ay matakpan ang kailangan dyan ay skim coat. Kasi anggas pang ng texture, talagang yaks. Pucha, para kang si Deadpool na walang mask. Okay. Tapos pinunan niya si Invictus kasi gumagamit daw ng skincare. Ang yabang mo dun. Ni minsan ba, di mo naisip na kailangan mo yun?
Baduy na daw kapag may skincare. Yung words mo alarming. Di mo man lang sinubukan na mag-search o basahin. Parang kinonfirm mo lang sa amin na wala kang alam at pakialam sa personal hygiene. Pinala mo ng skins at ginawa ko tong meme. Alam kong napipikong ka na sa tinalakay kong theme na punabalat mo sa mukha, kaya I'm getting under your skin. Pag nakikita ko to, di ko talaga maiwasang mapikon. Ito ba yung representante ng Cagayan? Cagiron? Hindi ko naiintindihan, sorry. Cagiron! Cagiron! Hindi ko naiintindihan yun. Baho pa ng hininga. Baho pa ng hininga. Puno ng bacteria at decay yung teeth. Lahat ng nakakarelasyon neto ang gusto long distance relationship. Ambisyon niya sobrang high. Maging legend siya dito. Pinangarap niyang masign sa label na Viva. Ang kaso lang siya'y sumablay. Naging seller ng Vivo. Di ba seller ka ng Vivo? Dahil daw sa'yo patay ang business, kaya condolence. Pag ikaw yung nasa stall, lumalayo yung mga customer. Balita ko yung owner ay naghahanap na ng kanyang kapalit. Dahil pag siya daw yung bantay, walay mo palit. Tapos pinamanyak pa yung katrabaho niya sa Vivo. Panay to lascivious acts. Sobrang libog, panay hipot, agresibong touch. Ayaw paawat kahit duty, talagang zero facts. Pag nagkantutan daw yung mga Vivo staff, ang tawag daw dun Vivo Max. Hindi daw siya pang mainstream. Stupid pala to. Hindi ka ba pang mainstream? Buti alam mo! Hindi niya daw hangad sumikat, tsaka ayaw niya ng fame. Ganyan yung mga katwiran na mga walang narating. Mahal niya daw ang underground. Nakakapikon na tong bobong to. Talagang mamahalin mo yung underground. Kasi yun lang yung option mo. Underground kuno. Yan ang lagi niyang kasangkapan para pang-ani ng palakpakan. Ngayon diretso ka na sa underground. 6 na talampakan. Parang ano yun yung diretso ka na sa underground. 6 na talampa, parang 6 feet below, no? 6 feet under, parang ganun yung sila sabi niya. So yung round 2, dikit, mahirap. Okay. Round 2, bibigay ko kay Fukuda yon sa score na consistent naman si Fux Consistent siya from round 1 to 2. So, I think deserve ni Fukuda dito yung 9 points. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung tinimbang ko naman kung ano yung round 1 ni Zaki versus round 2 ni Fukuda. And I think mas malakas talaga yung round 1 ni Zaki compare sa pinakitang performance ni Fux. So, yun. Di na ako mag-explain dun sa round 2 ni Fux kasi na-explain ko na sa inyo yun. Na yun nga, sabi ko nga, na-explore ni Fukuda yung angulo na ginamit ni K-Ram against Zaki sa laban nila dati. So, ayun. Basta nasabi ko na yun. Then, round 2 ni Zaki, bago tayo mag-start, sabi ko, kailangan ma-maintain ni Zaki yung performance sa round 1 kasi kung hindi, kakainin siya ni Fukuda dito. At ayun yung nangyari para sa akin. Masyadong nag-stay si Zaki sa comedy, no? Which is yung ibang linya is hindi na epektibo at lumaylay yung performance niya talaga para sa akin. And sayang kasi from 10 points, no, 10-9 yung round 1, di ba? Pero yung round 2, I think ibibigyan ko ng 8 points, no? Kasi yun nga, yung rebuttals okay naman, pero kung i-compare ko naman yung rebuttals niya dun sa round 1, mas malakas pa rin yung rebuttals niya doon. Okay, pasok pa rin naman yung rebuttals niya dito, pero yun, sa power scaling, I think mas gusto ko pa yung round 1 rebuttals niya. Pagdating sa round 2, okay naman yung rebut, pero may mas nagustuhan ko lang yung round 1. Then
yun, masyado nagstay si Fukuda, si Zaki sa sa jokes na concept, napahaba yun. Kaya alam naman natin hindi naman yun yung estilo ni Zaki, 'di ba? Naiintindihan natin nag-explore si Zaki ng ibang estilo, pero yung pag-stay niya doon sa ganung kahaba, no? Parang 1/4 lang ata ng round 2 ni Zaki yung may mga technical At doon siya kasi effective Ayun yung gusto kong iparating sa inyo. Maganda yung nag-explore si Zaki ng ibang estilo, pero alam naman natin kung saan effective si Zaki, 'di ba? Sa mga slant rhyme, sa mga technical. At nung pumasok siya dun sa estilo niya na mismo, no? Sabi ko nga, umikot sa rebuttals at comedy yung round 2 ni Zaki. Kaya naubos yung yung round 2 niya kasi 1/4 lang sa pagkakatansya ko, almost 1/4 lang ng mga seryosong linya niya yung pumasok, kasi dun niya nilabas yung kung ano yung Zaki 'di ba? So ayun, yun lang naman sa akin. Sayang kasi ang lakas nung bandang dulo niya ang lakas nung, kasi dun, yun na yung totoong Zaki, yun na yung may mga solid na linya, technical, 'di ba? Yun na yun yun na yung Zaki na katulad ng round 1, kaso naging naging yung mga early part ng round naging hindi ko pwedeng sabihin na ineffective kasi effective yon, pero masyado lang siya nagstay sa ganong estilo. So which is alam natin na hindi naman iyon yung estilo niya, at 'di ba? So sana naintindihan niyo yun, no? Ang hirap i-explain, pero sana naintindihan niyo yung kung ano yung pinupunto ko. So yun, hindi niya nabalanse. Yun, in short, hindi niya nabalanse yung round 2 niya. Kung compare sa round 1 na sobrang balanse, sinabi ko nga sa inyo, pinakitaan tayo ni Zaki dito ng well-rounded, no? Kasi yung round 1 ni Fuchs naging 1D, one-dimensional siya doon. Si Zaki nagpakita siya ng iba't ibang estilo. Then pagdating sa round 2, nakat yung pagiging well-rounded niya. Then si Fuchs naman consistent. So, yun lang sa akin. Kay Fukuda yung round 2 sa score na 9-8, no? 10-9 round 1, tapos 9-8 sa round 2. That's 18. So, tabla, no? 10-8 tapos 9-9. So, 18 points all first 2 rounds. Dikit to. So, round 3 pakinggan natin. Pansin nyo si Zaki? Mula gestures at expression ng mukha. Disaster wannabe. Puro pambubuli na multi ang katha. Ultimo pag-i-starter ni Disaster, gayang-gaya ng lulak. Kakagaya kay Disaster, sinalanta ka ng baha. Real talk na naman. Oo, binahatong gumagaya kay Disaster ng todo. Sumasalamin lang to sa estilo mong barado. Estilo, baha, barado. Konektado ba to? Pinaliwanag ko lang na ang panahon di naaayon sa'yo. Kasi slant rhyme specialist. Siya daw bagong meta ngayon. At kung alam mo ang tunay na ibig sabihin ng meta, paglilipasan ka rin ng panahon. Okay. Slant rhyme. Ibig sabihin, hindi ka balanse. Kaya ka nakukulong kasi kapos ka sa korte. Nilalait mo pa si Unico na wordplay mongoloid. Sabay sigaw pa ng intense. Kamusta naman yung wordplay mo kay Don P? Na para siyang orchestra kasi puro siya violence. Orchestra, violence. Puta, pinilit mo yung orchestra na violin para kumonekta sa violence. Ang sarap mong bugbugin hanggang yung mukha mo mag-violets. Ang weirdo, di ba? Makikita nyo si Don P sa Cabrera, nag-o-orchestra sabay sabing, "Where you from, homie?" Saan ka? Pag sumili pa yan ng angle sa pilitan. Kasi si K-Ram daw, 2 patak lang, pag nilalabasan. Ang sabi, 2 patak lang, pag nilalabasan,
Ang cringy naman. Matanong lang namin, Zach, ba't mo alam? Kilala ka pa naman bilang isang palasigaw sa laban. Pasigaw-sigaw ka pa, tas punchline mo, tamod ni Kairam. Muslim na bakla ang puta. Huwag mong sabihin na hindi yon intentional. Parang Mia Khalifa, isang Muslim na sanay sa facial. Porket nakatanggap ka ng papuri na sa stage malakas ang iyong aura, nilabas mo naman ang uri ng iyong pagiging aura. Okay. Pupuruhan ko tong baklang Muslim kahit nagbo-boxing to. Ano? Kahit magbakla angle ako, magiging straight to sa'yo. Sa sahig, lalagapak to. Buong tuhod mang lalambot, magiging pangit bagsak mo na parang hairstyle ni Mot. Gago. Speaking of Mot, may battle sila mamaya ni Lanceta na tumalo sa yung battle debut. Tinalo ka ng Lancetang walang round 3 at Lancetang hindi nakasyabu. Ang ina, tinalo ka ng normal na Lanceta? Hindi ba, Wak? Binata ka ng binata ng hindi batak. Sa stage, nagkalak. Pero yung Lance, nakatanggap ng karangalan. Meanwhile, itong si Zach, pumalpak, nakipaglaliman, kaya pinatay sa freestyle. Yung Lanceta, hinawakan, at ikaw ang napuruhan. Sa Lancetang kinalawang, tetano ang naabutan. Kaya yung death note sa'yo, tila di mo na kailangan kasi pinatay ka lang ng hindi sinusulatan. Tanganang grabe mga punto ni Fukuda dito. Mula round 1 to round 3, pinunako ang kagaguhan mo bilang battle MC at pangungupal mo sa Dunggalo. Pero tropa pa rin kita, Zach. Ayokong makulong ka ulit at malagay sa peligro. Kaya Kuya Andrew E., patawad. Real talk, patawad. Battle rap lang po. Sana mabatid nyo. Ano pang silbi ng slant try mo, ako nang tumuwid na mga mali mo. Ooh. Tangina, kung sobrang consistent ni Fukuda. Consistent, tol. Sobrang consistent niya. From round 1 to 3. Consistent. Yun, wala na akong naubusan na akong sasabihin kay Fux eh. Kasi kung ano man yung pinakita niya sa 1 and 2, 'di ba? Yun din yung pinakita niya sa round 3. Mas kumokonekta pa nga eh, especially round 2 tsaka round 3, mas kumokonekta pa 'yon. Sabi ko nga possible na mas malakas pa nga yung round 2 ni Fukuda sa round 2 niya, 'di ba? Sinabi ko nga na mga 9 point something 'yun, 'di ba? Pero nung tinimbang ko yung round 1 versus round 2 ni Fuchs, mas malakas pa rin talaga para sa akin yung round 1 ni Zaki, kaya nag-stay ako sa 9 points. Pero kung babalansin ko yung round 1 and 2 ni Fukuda, mas nagustuhan ko yung round 2 ni Fukuda doon. And yung round 3 niya, almost the same sa round 2, no? Hindi, yung round 3 niya hindi katulad ng round 1. Instead, katulad ng round 2 niya. So, ganun, kalakas yung Fukuda. At yun litaw pa rin naman yung pagiging technical ni Fukuda dito, pero ang ganda ng mga punto niya, ang ganda ng mga napili niyang angulo at references para labanan yung isang Zaki. So ang talino niya doon, ang creative niya doon, props doon. So Zaki, pakinggan natin. Binabanggit na naman si AE. AE. Para makakuha ng palakpakan. Kahit paano, magkaroon siya ng palakpakan. AE, sali mo na to sa Dunggalo. Kampi sila ni Yang Wan. Tapos pinuna mo pa yung hairstyle ni Mot. Tanginan to, bugok to. Ingit ka lang kasi paubos na yung buhok mo. Tapos tinalo daw ako ni Lance. Yan ay mahina na angle. Bakit mo pinupuna yung pagkatalo ko? Ikaw nga, bihira ka lang mabigyan ng battle. Pasalamat ka nga, tinanggap ko eh.
Next year ka pa sana may battle niyan. Boton. Di ba sa Ateneo ka nag-aral? Doon sa Cagayan de Oro? Kung sa Ateneo ka nag-aral, bakit ganyan ka kabobo? Seriously, sayang yung ginastos ng magulang mo sa tuition fee. Kasi wala siyang natutunan kaya nanay niya upset. Mali kasi nang napasukan, mas babaga yan sa SPED. Borderline intellectually disabled. Yung mga simpleng bagay para sa kanya nakakalito at sobrang tricky. Hindi niya maintindihan kung paano nagfa-function yung remote control ng TV. Illiterate na mongoloid! Huwag kang mag-angas sa akin, ikay lalapas tanganin. Ikaw ang patunay na ang bobo ay bobo kahit saan pa pag-aralin. At malamang nakagawa ka na ng angle tungkol sa panggagatas ko ng battle. Hindi niya kasi kaya yun gawin, kaya nang uulol yan. Sipin mo, may pumapasok na tsetseng habang nanunood lang. Alam ko naman, gusto niya rin. Nagpapakipo to, maarte pa. Nahihiya ka lang kasi, litaw yung pimples mo sa camera. Nasayang lang yung talent mo, hindi mo in-improve. Kahit isa sa mga battles mo, hindi ko ni-review. Laman ng utak ni Fukuda ay puros hangin. Laman ng utak ni Fukuda ay puros hangin. Wala akong mapapala sa'yo, ito'y lose-lose sa'kin. Lagpas dekada ka nang nagra-rap, wala ka pang YouTube channel. Walang YouTube channel. Tas kung umasta, masyadong feeling at proud. Wala siyang YouTube channel kasi di marunong gumawa ng Gmail account. Sabi pa neto, magaling lang daw ako sa sunugan. Ang tibay ng mukha niyan. Magaling sa kakupalan, madali ka lang yurakan. At least ako magaling sa sunugan. Ikaw bano kahit sang liga ka sumalang. Dinama yung pagcha-champ ko sa sunugan. Tumbugok panisto. Nanalo ako doon ng 200k at di mo pa yung kinikita sa buong karir mo. Karera neto naging steady na bigong makasabay. Habang ako palaging ready, dami kong napaaray. Mas lalo pa akong naging deadly, mga verses pamatay. Parang YNW Meliaga, murder on my mind. At siya daw yung batas ng Mindanao. Ulul, baka batang ng Mindanao. Kasi pinapasama mo yung Mindanao, galawan mo, ang pangit niyan. Kung i-describe yung Mindanao, akala mo Afghanistan. Katumawa kasi. Saksakan ng tanga, nakakagigil yung punyeta. Akala mo talaga naka-experience na ng gera. Akala niya siguro may napapabilib kaya nang uututong Boplax. Nakakakita lang to ng putukan at MILF kapag nanunood sa Pornhub. Nalakas tong round 3 ni Zaki Pinasama yung Mindanao imbis magbigay ng tribute sa place. Kasi gusto niya na magmukha siyang isog sa stage. Magulo daw sa Mindanao at hindi to afraid. Pero nasa parte ka ng Mindanao na peaceful at safe. Kaya itigil mo na pagyayabang pa na impento yung rap mo. Huwag mong ipagyabang sa akin yung Cagayan, gago, yung mayor nyo, kalbo. Madalas binabanggit yung Mindanao nang walang kwenta na to. Binabanggit sa kada round. Yan ba yung meta sa'yo? Kesyo nire-representan niya daw, panay pa-epa lang to. Mindanao ka ng Mindanao, pero yung Mindanao, walang pakialam sa'yo. Ay. Gagin, lakas ni Zaki sa round 3. Pangil sa pa... Men, real talk. Ang lakas ni Zaki sa round 3 kasi pinakita niya dito yung performance niya sa round 1, no? Buti na lang hindi na duplicate or na reciprocate ni Zaki yung performance niya sa round 2. Instead, yung round 1 yung duplicate niya dito. And classic na Zaki yun kasi habang pinapanood ko si Zaki sa round 3, naaalala ko sa kanya yung performance sa sunugan. Na kasi ganito siya mag-deliver sa sunugan which is ayun talaga, dun talaga effective si Zaki.
para sa akin. Yung kung paano, kung yung, alam mo yun, yung performance niya sa sunugan, tangina, dominating eh. Sobrang dominating ni Zaki dun sa tournament na yun. 2 seasons, isipin nyo 2 seasons, nag-finals. At yung isa dun, champion pa. So, alam mo kung ano yung kalidad ng isang Zaki talaga. At sa round 3, nagpakita yun, men. Habang kaya nga, natulala na lang ako kasi sabi ko, ito yung hinahanap ko na Zaki. Pinanood ko na lang. Ito yung, kumbaga, ang tagal kong inantay na ganito ulit yung performance ni Zaki. Kasi yung mga past battles niya against Lanceta, nakulangan din ako dun eh. Pero, ito yung round 1 and 3 ni Zaki, isa solid yun para sa akin. So, mahirap i-judge yung round 3, pero putang ang hirap. Pwede kong itable. Dalawa yung choices ko sa round 3. Is either tie or bibigay ko kay Zaki yung round 3. So, ayun. Ano muna natin? Himayin muna natin. Nagustuhan ko rin yung ender ni Fukuda na hindi mo na kailangang ano yun? Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Ako na yung sa pagkakamali mo. Something ganon. Ayun yung ender niya, diba? Okay yun para sa akin. And sabi ko nga, consistent si Fukuda. From round 1, 2, 3, hindi nagbago yung energy. Sabi ko nga, mas malakas pa nga yung round 2 niya compare sa round 1 Tapos, yung round 3 niya, solid din. Ang ganda rin nun. Lahat ng mga angulo is connected talaga kay Zaki. Pasok talaga lahat. Then, round 3 ni Zaki, yun yung Zaki na hinahanap ko. Nagpakita na naman siya ng pagiging well-rounded dito, pero pasundot-sundot yung mga jokes, no? Kumbaga nakapalaman dun sa 4-bar set. Kumbaga yung 3 bars is seryoso pagdating sa sa punchline. Banat niya, ang punchline is maglalan sa joke. Sobrang effective nun kasi nakikinig na yung tao sa'yo sa mga magagandang bara, tapos maglaland lang sa jokes, no? At hindi naging dragging yun para sa akin. Effective yun, sobrang effective nun. Tapos yun, yung delivery niya, tangina, sabi ko nga sa inyo, ito yung delivery na hinahanap ko. Ito yung delivery na nagpakampyon kay Zaki Kaya sobrang natuwa ako nung nakita ko yun kasi sabi ko, Kumugan days, no? Bring back Kumugan days yung ganung performance ni Zaki. So, mahirap yung round 3. Siguro yun yung pinakadikit. Mahirap, tol. Pwede kong itabla yun. Ang hirap mag-decide. Round 1, malinaw na 10-9 yun in favor of Fukuda. In favor of Zaki. Then, yun yung pinakamalakas na tapatan nilang dalawa. Pagdating sa 2 and 3, sobrang dikit. Pero, iba yung tapatan nila sa round 1. Then, round 2, slight edge para kay Fukuda. Kasi, ang pangit nung hindi ko nagustuhan yung timpla ni Zaki dito sa round 2. Then, round 3 po siya. Sobrang hirap kasi di mo alam kung paano mo i-judge yung ganong klaseng battle. Nahirapan ako, real talk, nahirapan ako dun. So, pwede kong itabla or Zaki. Yun lang naman yung choices ko Tabla or Zaki. Pero kapag tinabla ko kasi, alam mo kung ba't ako mas nahihirapan. Kasi pag tinabla ko, ang overall natin is tabla. Diba? Tabla natin sa 9 points or tabla natin sa 10 points. Diba? Ganon Ganon yung magiging outcome. Pero, kapag, ganun din, mamimili rin ako. No? Mamimili rin ako kung sino yung panalo para sa akin. Kaya, ang hirap. Mahirap. Okay, sige. Game! Napag-decide na ako. Sabi ko nga, it's either Tai or Zaki sa pagkakataon na yun. Pero, yun, sige. Napag-decide na ako. Sabi ko nga, 1 and 2 ni Fukuda, 1, 2, 3 ni Fukuda, sobrang consistent. So, tie sila sa first 2 rounds, 18 points. Then, si Fukuda, bibigyan ko ulit ng 9 points sa round 3. Sobrang niya doon. Sabi ko nga, sobrang consistent. Hindi bumaba yung energy, tuloy-tuloy. So, yung lyrical, technical na estilo ni Fukuda, litaw na litaw pa rin at sobrang nakagamit talaga siya ng effective angles for Zaki sa pagkakataon na to. Kaya deserve niya yung 9 points all 3 rounds. Although yung ibang angle is narinig ko na, pero mas naging creative siya, ginamit niya ulit, mas binala niya yun
kay Zaki sa pagkakataon na yun. Especially yung Moro Beats, Med Messiah, Lakad ng Lakad, which is nagamit na yun ni K-Ram, pero nung ginamit ni Fukuda, mas na-explore niya, and I find it creative sa part na yun. Kaya yun. Overall, 27 points para kay Fukuda. Then, first 2 rounds, sabi ko nga, tabla sila doon, 10-8, that's 18. Pero sa pagkakataon na to, I think, I'll go with Zaki sa battle na to. So, 10 points for Zaki sa round 3. So, malinaw naman pagkakasabi ko kanina, di ba? Yung round 3 niya, katulad ng round 1 niya. So, ganon kalakas yung Zaki para sa akin. And sabi ko nga sa inyo, ito yung Zaki, ito yung delivery ni Zaki na hinahanap ko na nawala ilang battles, no? Tapos nung napanood ko to, yung ganong estilo, ganong delivery, dun siya effective eh. Doon effective si Fukuda, si Zaki, kaya tignan nyo yung naging outcome. Solid. Kaya, yun, para sa akin, I'll go with Zaki sa pagkakataon na to. So, 10-8-10, that's 28 points. 28 to 27. Zaki yung boto ko dito, pero sobrang dikit, pwedeng tabla yon. Kung meron man tabla, pwedeng nating itabla. Pero kung itatabla naman natin yung round 3, may mili pa rin ako ng overall performance eh. At I think I'll go with Zaki pa rin kasi mas bago yung mga angulo niya, 'di ba? Pwede nating i-cross out yung Pwede nating i-cross out yung mga angles ni Fukuda about dun sa mukha ni Fukuda, 'di ba? Tsaka yung paggamit naman ni Fukuda dun sa angles na ginamit na ni K-Ram against Zaki. So pwede natin i-cancel out yun eh. Pero at the end of the day, patas pa rin eh. Diba? Pero para sa akin, mas effective lang si Zaki sa pagkakataon na to kasi naibalik niya yung giggle, yung gutom niya na hindi ko napansin, hindi ko nakita sa mga past reviews natin, sa mga past battles niya na na-review natin. So, yun, medyo napahaba yung explanation ko pero gusto ko lang mas maliwanagan kayo kung bakit si Zaki yung iboboto ko dito. So, yun. Zaki ako dito, 28 to 27. Round 1 and 3, Zaki ako doon. Pangil, Davao City. Ang lakas ng sigawan ng battle. You know the drill! Let's go, Pangil! Let's go! Ang boto ng Jurado na magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. 5-0. Panalo si Zaki! O yun! Gago, nanalo tayo doon, men. 5-0. Nagulat ako sa 5-0 kasi akala ko magiging dikit, no? Kaya nag-react ako doon na 5-0. Nag-react ako doon. Akala ko kasi magiging 3-2, 'di ba? Tapos either way. Tapos nagulat ako, Zaki. Tangina. Man, sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa napapanood yung battle na to, kaya natuwa ako nung hindi na ako nag-expect eh, kasi sobrang dikit nga nung battle, and sabi ko nga either way yung battle eh, pwedeng in-expect ko talaga 3-2 yung magiging score. So pag kung 3-2 yon, siguro hindi pa ako masyashock na kung alam panalo si Zaki or panalo si Fukuda, di pa ako masyashock doon. Pero napangunahan kasi ako ng 5-0 eh, nashock ako doon, tapos panalo pa si Zaki, kaya natuwa ako doon na yung boto ko katulad dun sa boto ng mga Jurado. So, ang haba ng explanation ko at naging worth it naman yun kasi ito, Zaki yung panalo. And yun, gusto ko mapanood yung yung hatol ng mga judges dito, pero off-cam ko na yun papanoorin. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. Natuwa ako doon, nagulat ako doon. Kita-kits tayo. And balik tayo siguro sa flip top yung mga request videos nyo. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.